kaluluwa. Maligayang pagbabalik sa channel, kaibigan. Isa sa mga nakakatakot na karanasan sa buhay natin ay ang marinig mo na may ibang tao pala sa bahay mo. Sa sobrang takot nga ay pagdarasal na lang natin ang kaligtasan ng ating pamilya. Pero paano kung hindi ito sapat? Paano kung bigyan ka ng oportunidad para gumanti? Ako ang ligaw ng kaluluwa at may ikukwento ako sa iyo. Pumasok ako sa bahay sa pamamagitan ng aming malaking pintuan sa harap. Maingat na isara ito ng tahimik para hindi magising ang sino man sa itaas. Mas late pala akong nakabalik kaysa sa inaasahan ko. Dahan-dahan akong umakyat sa hagdan na iniisip ang sarili ko na parang isang daga. Maingat na inilalagay ang bawat paa sa sahig. Alam kong kung magigising ko ang sino man, malaki ang gulo na aking kakaharapin. Naglakad ako sa mahabang hallway sa itaas na daan na dati ko nang nalalakaran ng maraming beses. Dahil sa sobrang late ng oras, walang ilaw sa hallway, pero hindi ko na kailangan pang tumingin para malaman kung nasaan ang mga pader. Inabot ko ang aking kamay sa dilim, hinawakan ng malamig na doorknob na hawakan ng pinto at tahimik na pumasok sa silid. Pagkapasok ko, may narinig akong ingay mula sa ibaba. 1,000,000 kaisipan ang dumaan sa isip ko habang mabilis akong lumusong sa ilalim ng kama. Lahat sa bahay ay natutulog o dapat sana ay natutulog. Napakaaga pa ng oras at walang nakakaalam na nakapasok na ako. Walang dapat gising at yun ang ikinatatakot ko. Hindi siguro ito mula sa nahulog na bagay sa mga cabinet, di ba? Hindi. Siguradong hindi. May iba sa bahay. Kumapit ako sa ilalim ng kumot papunta sa gitna para hindi ako makita at doon ako naghintay. Ilang minuto ang lumitas, narinig ko ang mga yabag sa hagdan. Isa-isa, mabigat at mabagal, patungo sa itaas. Hindi pa sila malapit sa akin. Nasa dulo ako ng hallway, nakatago sa ilalim ng kama, pero hindi yun nakapagpakalma sa akin. Tumingin ako sa kanan at nakitang kumikislap na pulang numero ng alarm clock, 1:52 a.m. Hindi ko na malayan kung gaano na pala ako ka-late nakabalik. Sa ibang sitwasyon, ang ritmo ng mga yabag sa hagdan ay baka nakakapagpakalma sa akin. Ngayon, frozen ako sa takot. Iniisip kung sino kaya iyon. May pinto na tumunog sa kabilang bahagi ng hallway. 3 pang pinto bago ang sakin at taimtim kong ipinanalangin na isipin ng sino man na walang tao na naroroon at aalis bago maabot ang pinto na nagtatago sa akin. Tumingin ako sa kayumanghing pinto ng silid at nananalangin na manatiling nakasara. Nananalangin na hindi ako mahuhuli ng kung sino man ang nasa labas na naglalakad na yun. Hindi ako sanay sa masisikip na lugar, kaya ang paghinga ko ay naging mababaw at hirap. Lumalala ang kaba. Paano kung marinig nila ako? Pero kailangan ko magtago, kaya sumuot ako sa ilalim ng kama. Ngunit agad kong sinundan ng, "Kalma lang. Hindi pa nila alam na narito ka. Hindi nila pwedeng malaman." Sabi ko sa sarili ko. Nasa itaas ako. Nasa hallway sila. Walang paraan para malaman nila kung nasaan ako. Narinig ko ang pinto na muling tumunog at may kaluskos mula sa loob ng silid. Tila naghahanap sila ng isang bagay o baka ng isang tao. Hindi ikaw ang hinahanap nila. Naisip ko, hindi nila alam na narito ka. Kalma lang dyan. Kalma lang. Wala pala sa silid na yon ang sino man. Bumalik ang mga yabag sa hallway at binuksan ng susunod na pinto. Ang mabagal at nakakapangilabot na yabag ay umalingawnggaw sa isip ko.
Doon ko napagtanto na hindi sila titigil sa paghahanap. Hinaplos ko ang mga bulsa ko ng tahimik, naghahanap ng magagamit. Dumampi ang mga daliri ko sa malamig na plastik. Telepono ko. May munting pag-asa, pero agad na nawala. Siyempre, hindi ko pwedeng tawagan ng pulis o kahit sino. Nang bumalik ang pansin ko sa kayumungging pinto, tumigil ang mga yabag sa harap nito. Dumumpi ang liwanag sa silid habang unti-unting bumubukas ang pinto. Pumasok ang dalawang maliit na paa. Instinctively, umatras ako paatras pa sa dulo ng ilalim ng kama. Sagad na ako sa pader. Puso ay kumakabog. Hindi ito ang akala ko. Ang mga paa ay pag-aari ng isang batang lalaki. Nagmamadali siyang tumuntong sa ibabaw ng kama at sinimulang gisingin ng dalawang tao sa ibabaw ko. Sinusubukang gisingin sila. Dahan-dahan kong hinugot ang kutsilyo mula sa bulsa ng jacket ko. Mahigpit na hawak. Maingat hindi mahuli ang liwanag ng talim. Mas mabilis siyang nakabalik kaysa sa inaasahan ko. Pero ito na ang pagkakataon ko. Pagod na akong iniisip ng ibang tao na pag-aari nila ang bahay na ito. Ang bahay ng mga magulang ko na dapat ipinamana sa akin, hindi ibenta sa iba. Habang dahan-dahan akong sumusulpot, bumulong ang bata sa isang nanginginig na tinig. "Mami, Daddy," bulong niya. Sa tingin ko, may tao sa bahay natin. Maraming salamat sa pakikinig, kaibigan. Kung nagustuhan mo ang storya natin ngayong gabi, pwede mo bang bigyan ng like ang video na ito? At kung talagang kinalabutan ka, siguraduhin mag-subscribe para sa mas marami pang kwento galing sa ligaw na kaluluwa.